Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 4791-4810. Kabanata 4771. Matapos ang isang pinalawig na panahon ng pakikipaglaban, hangina ang aura ni Sachi. Mapatla ang kanyang mukha, nakakalat ang kanyang buhok, at natatakpan siya ng mga pinsala. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Devon ay mas matindi. Sa kanilang labanan, nasobrahan siya sa pag-atake ni Sachi. Nararamdaman ni Sachi ang kalagayan ni Devon at alam na ang kanyang aura ay nagpapahina din. Kaya, hindi na siya pinipigilan. Ang isang light ray na binubuo ng mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw mula sa kanyang mga mata. Maging si Weyria ay nagulat sa lakas ng light ray. Malakas iyon. Panipi. Iyon ay dapat na pangwakas na kapangyarihan ng mga mata ng Dobro. Panipi. Nakapagtataka. Ang isang magsasaka ba sa ranggo ng Quasi-Chaos ay nakatiis dito. Ang ilang mga powerhouse ay nagsimulang talakayin. Sa sandaling lumitaw ang Dobro Ray, tinusok ito sa pamamagitan ng endless na walang bisa at nag-zoom papunta kay Devon. Nadama ni Devon na nagbanta at mabilis na nakatakas sa isang malayong lugar. Gayunpaman, ang Dobro Ray ay walang tigil na hinabol sa kanya at tinusok sa kanyang katawan. Ang Dobro Ray ay bumagsak sa kanyang katawan sa hindi mabilang na mga inscription at binago sa isang nakasisindak na mata. Isang napakalaking puwersa ang lumitaw mula sa mata at mabilis na nawasak ang katawan ni Devon. Boom! Sumabog ang katawan ni Devon. Matapos masira ang kanyang pisikal na katawan, ang kanyang kaluluwa ay nagmadali na sinubukan na tumakas. Gayunpaman, ang isa pang Dobro Ray ay bumaril at nawalan ng kanyang kaluluwa. Arg! Hindi. Ang isang sigaw ay lumubog sa buong endless na walang bisa. Unti-unting hangin na ito at sa wakas ay nawala sa kabuuan. Kahit na ang mga mata ng Dobro ni Sachi ay nawasak ang karamihan sa kaluluwa ni Devon, ang ilang mga bakas ng kanyang mga sigils ng kaluluwa ay nanatili. Sa base ng paglilinang ni Devon, maaari niyang mabuhay muli kung bibigyan ng sapat na oras. Gayunpaman, ayaw ni Sachi na bigyan siya ng isa pang pagkakataon sa buhay. Ang magkakasunod na ilaw na sinag ay binaril mula sa kanyang mga mata ng Dobro, na nawawala ang natitirang mga bakas ng mga sigils ng kaluluwa. Ang kanilang labanan sa wakas ay natapos. Tumayo si Sachi sa endless na walang bisa, at ang madugong luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang pag-unawa sa mga mata ng Dobro ay hindi pa maabot ang kumpletong kasanayan. Gayunpaman, malakas siyang naaktibo at isinagawa ang pinakamataas na lakas para sa paghihiganti. Ang kanyang labis na pagkonsumo ng mga mata ng Dobro ay nawasak sila muli. Si Sachi ay hindi nababahala tungkol sa pagkawasak ng kanyang mga mata sa Dobro. Ang kanilang tunay na pag-iral ay para lamang sa kanyang paghihiganti. Ngayon na siya ay naghihiganti, hindi mahalaga kung mayroon pa ring mga mata ng Dobro o hindi. Ama, hinihiganti kita. Ang aking pamilya, inaasahan kong nakita mo ang lahat. Pinatay ko na ang aming mga kaaway at ganap na napukaw sila. Ang pag-iyak ni Sachi ay sumigaw sa buong endless na walang bisa. Kapag nakita ni na Wyatt at Powerhouse mula sa Mount Capron ang kinalabasan ng labanan, mayroon silang mga solemn na ekspresyon. Walang sino man ang umaasa sa isang magsasaka sa ranggo na walang hanggan na ranggo na pumatay sa isang kalaban sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi. Ito ay isang bagay kahit na ang isang powerhouse sa walang hanggan na pagraranggo ay hindi magagawa, ngunit nagtagumpay si Sachi. Pinatunayan nito na maaari niyang ilagay sa tuktok na 10 ng walang hanggan na pagraranggo. Si James at ang iba ay agad na nakipag-usap sa kanya. Nakakakita ng madugong luha mula sa mga mata ni Sachi, sumimangot si Weyria at sinabing, hindi mo ito perpekto. Sa halip, pinilit mong hinimok ang kapangyarihan nito. Ngayon na labis mong ginamit ito, nawasak muli. Hindi magiging madali upang maibalik ang mga ito. Panipi. Napansin ni James si Sachi.
Maaari niyang sabihin sa kanya ang mga mata ng Dobro ay nasa gilid na ng pagkawala, at kaunti lamang sa kapangyarihan nito ang nanatili. Pagod na sila at sa gilid ng pagtigil na umiiral. Siya ay may isang solemn na ekspresyon. Tama si Weiria. Ang mga mata ng Dobro ni Sashi ay nawasak. Gayunpaman, ang kanyang mga inscription sa Dobro ay nanatili, kaya hindi imposible ang pagpapanumbalik. Kabanata 4772. Sachi ay nasa ranggo na walang hanggan na ranggo at isang hakbang ang layo mula sa ranggo ng Chaos ng Quasi. Sa kabila nito, ang pagkakaiba-iba sa lakas sa pagitan ng dalawang ranggo ay napakalaking, ngunit natalo ni Sachi ang isang kalaban sa ranggo ng kabuluhan sa Quasi. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay ay dumating sa isang malaking gastos. Ang kanyang mga mata ng Dobro ay nawasak muli at kahit na mas malubha kaysa sa dati. Ang posibilidad ng pagbawi ay napakaslim. Kahit na, si Sachi ay hindi nabalisa dito. Ngumiti si Sachi, at ang luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi. Sumigaw siya para sa kanyang nabawasan na mga miyembro ngunit nagalak na sa wakas ay hinihiganti sila. Tumingin si James kay Sachi at nagtanong ng may pag-aalala, ayos ka ba? Unti-unting huminahon si Sachi, pinunasan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha, at sinabing, mabuti na ako. Kahit na nawasak ang aking mga mata ng Dobro, sulit ito. Bumalik tayo sa universo ng Aeternus, sabi ni James. Okay. Tumango si Sachi. Ang pangkat ay bumalik sa universo ng Aeternus. Ang mga powerhouse ng sekta ng Aeternus ay nakasaksi sa buong labanan sa Endless na walang bisa sa kanilang banal na kahulugan. Nakita nila ang kanilang pinuno ng sekta, si Devon, pinatay. Matapos madama si Sachi at ang kanyang mga kasama na bumalik sa gate ng bundok ng Aeternus sect, nagsimula silang manginig sa takot. Tiningnan ni James ang sekta ng Aeternus at tinanong, ano ang dapat nating gawin sa natitirang mga alagad? Malamig na sagot ni Sachi, patayin mo sila. Wala siyang pakikiramay sa mga alagad na ito na humabol at pumatay sa kanyang pamilya. Kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan at magbayad para sa kanilang mga krimen sa kanilang buhay. Ito ay kung paano nagtrabaho ang sanhi at epekto. Pinili nilang magtrabaho sa ilalim ni Devon at patayan ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Sa makatuwid, kailangan nilang magbayad para sa kanilang mga kasalanan. Kahit na nawala si Sachi sa kanyang mga mata ng Dobro, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay medyo mataas pa rin. Inaktibo niya ang kapangyarihan ng ranggo ng walang hanggan na ranggo, at isang malakas na puwersa na lumusot sa sekta ng Aeternus. Boom! Ang sekta ng Aeternus ay agad na nawasak, at ang karamihan sa mga alagad ay namatay. Gayunpaman, ang ilang mga powerhouse ay pinamamahalaang makatiis sa pag-atake. Matapos ang isang suntok, tila naubos na ni Sachi ang lahat ng kanyang lakas. Naglimpan siya at nahulog sa lupa. Agad na isinaaktibo ni James ang pagbuo na na-setup niya. Ang hindi mabilang na energies ng Tayback ay agad na lumitaw sa loob ng Universal Sword Formation at hinabol matapos ang mga nakaligtas na mga powerhouse sa pamamagitan ng mga pagkasira ng sekta ng Aeternus. Sa huli, ang pagbuo ay tinanggal ang lahat ng mga miyembro ng sekta ng Aeternus. Sa wakas ay nagawa ni Sachi ang kanyang layunin at sinira ang sekta ng Aeternus. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Ang isang aplos ay nagmula sa malayo. Si Wyatt at ang kanyang pangkat ng mga powerhouse mula sa Mount Capron ay lumapit sa sekta na Crumpled Aeternus. Ngumiti siya at tiningnan si Sachi na suportado pabalik sa kanyang mga paa. Pagkatapos, pinuri niya siya, ano ang isang kahanga-hangang palabas na inilalagay mo? Bihirang makita ang isang tao sa kailang boundless ranggo na pumatay ng isang powerhouse sa ranggo ng Chaos. Pagkaraan, lumingon si Wyatt kay James. Ang kanyang titig ay puno ng puot. Tumingin si James kay Wyatt at mahinahon na sinabi, wala kang negosyo dito. Mag-iwan at bumalik sa kung saan ka nanggaling. Dumating si Wyatt sa sekta ng Aeternus para sa kanilang sagradong scroll. Hindi niya nais na umalis nang hindi nakuha ang kanyang mga kamay. Nakatitig siya kay Sachi at sinabi na nakangiting, narinig ko ang Aeternus mantra ay kasama mo. Napinsala ang iyong mga mata ng Dobro, di ba? Kung ibigay mo sa akin ang Aeternus mantra, ibabalik kita sa Mount Capron at ayusin mo sila. Si Sachi ay sumulyap sa Wyatt, pagkatapos ay tumayo sa likuran ni James.
Hindi siya tumugon ngunit sa halip ay ginamit ang kanyang mga aksyon upang maipahayag ang kanyang tindig. Kabanata 4773. James ay nag-isip ng ilang sandali at sinabing, mayroon akong mano-manong Aeternus. Tinignan ni Wyatt si James nang may pag-aalinlangan at tinanong, ganito ba? Tinanong ni James, bakit mo gusto ang mano-manong Aeternus? Mahinahon na tumugon si Wyatt, narinig ko ang bawat distrito ay may sagradong scroll. Nagtataka ako tungkol sa kanila, kaya napunta ako sa sekta ng Aeternus, na umaasa na makita ang kanilang sagradong scroll. Tinitigan niya si James at sinabing, nag-brood ako sa aking pagkatalo sa iyo, James. Ngayon na magkita tayo muli, nais kong muling ibalik. Naramdaman ni Wyatt na ang base ng paglilinang ni James ay nasa maagang yugto lamang ng ranggo ng Kylum Acme. Tiwala siya sa pagtalo kay James at makuha ang mano-manong Aeternus mula nang siya ay nasa Kylum. Walang hanggan na ranggo sa loob ng mahabang panahon. Kaugnay nito, personal na ginagabayan siya ng pinuno ng distrito ng Capron. Bukod dito, nilinang niya ang kapangyarihan ng Capron. Napangiti si James ng mahina at sinabing, hindi lamang ako ang mano-manong Aeternus, ngunit nabasa ko rin ang sagradong scroll ng Verde Academy at maaaring gumawa ng isang kompletong kopya para sa iyo. Gayunpaman, ano ang nasa loob nito? Panipi, tulad ni Wyatt, ang layunin ni James ay ang sagradong scroll din. Gayunpaman, hindi niya nais na gawing halata ang kanyang hangarin. Kung hindi man, malalaman ni Wyatt na alam niya ang tungkol sa lihim na scroll. Si Wyatt ay naiintriga sa mga salita ni James. Hindi niya inaasahan na makuha ang distrito ng Aeternus at sagradong scroll ng distrito ng Verde. Bibigyan kita ng anumang nais mo, mapagbigay na sagot ni Wyatt. Inisip ni James ang tungkol dito at sumagot, interesado rin ako sa mga sagradong scroll. Nabasa ko na ang dalawang sagradong scroll ngunit hindi ko ito maintindihan. Inaasahan kong kailangan kong basahin ang siyam sa kanila upang maunawaan ang lahat. Paano ang tungkol sa iyo na ipahiram sa akin ang sagradong scroll na itinago ng Mount Capron sa loob ng 10,000 taon? Panipi. Ano? Nag-atubili si Wyatt. Ano ang mali? Huwag sabihin sa akin, bilang Panginoon ng Mount Capron, wala ka nito. Fine, deal. Matapos pag-isipan sandali, sumang-ayon si Wyatt sa kondisyon ni James. Kahit na binalaan siya ng pinuno ng distrito ng Capron na huwag tumagas ang kanilang sagradong scroll sa sinuman, handa siyang ilagay ito sa linya upang makuha ang sagradong scroll ng distrito ng Aeternus at Verde. Kahit na nalaman ng pinuno ng distrito ng Capron, nadama ni Wyatt na hindi siya masisisi. Bukod dito, may kumpletong tiwala siya sa pagtalo kay James. Sige, hayaan ang labanan sa endless na walang bisa. Malaki ang boses ni James. Pagkatapos, nawala siya sa endless walang bisa na may isang flash. Sinundan ni Wyatt ang suit. Ang isang labanan ay natapos na, ngunit ang isa pa ay malapit nang magsimula. Ang isang ito ay dapat maging kawili-wili. Panipi, ito ang pinuno ng Verde Academy's Tempest House laban sa Lord of Mount Capron. Ito ay isang labanan sa pagitan ng mga powerhouse sa Kylum Boundless Rango at ang maagang yugto ng Rango ng Kylum Acme. Ang kinalabasan ay halata. Ang Lord ng Mount Capron ay tiyak na mas malakas. Panipi. Halos lahat ng mga powerhouse sa endless na walang bisa ay natipon upang panoorin ang labanan. Nagulat sila sa labanan ni Sachi at Devon. Kaya, nasasabik sila sa isa pang labanan. Gayunpaman, kakaunti silang inaasahan para sa labanan. Hindi sila darating upang panoorin ang labanan kung hindi para sa natatanging pagkakakilanlan ni James at Wyatt. Sa katunayan, inaasahan nila ang kinalabasan ng labanan at para sa dalawang puwersa upang salungatan. Si Wayria at ang iba pa ay tinalakay din sa endless na walang bisa. Tinanong ni Winona, manalo ba si James? Bagaman alam niya na malakas si James, ang kanyang kalaban ay ang Panginoon ng Mount Capron. Bukod dito, ang ranggo ng paglilinang ni Wyatt ay mas mataas kaysa kay James. Sa makatuwid, nag-aalala si Winona. Mahinahon na sinabi ni Wayria, huwag kang mag-alala. Kahit na si James ay nasa unang yugto lamang ng ranggo ng Kylum Acme, maaari niyang patayin ang isang tao sa ranggo ng kaguluhan sa Kwasi. Hindi ito dapat maging problema para sa kanya upang talunin si Wyatt. Sinabi ni Winton, mahirap sabihin.
hindi mo maintindihan ang background ni Wyatt. Tulad ni James, mayroon din siyang libong mga landas na banal na katawan. Natulog si James kasama ang asawa ni Wyatt, at matagal na silang mga kaaway. Sina Weyria, Sachi, Winona, at Zula ay natigilan sa mga salita ni Winton. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4774. Pagkatapos na si Winton ay napalaya mula sa kanyang selyo, narinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga aksyon ni James sa teritoryo ng Dooms. Alam din niya na ipinanganak ni Yemima ang isang anak na nagngangalang Carson Dalibor. Naintriga si Weyria at tinanong, ano ang kwento sa pagitan nila? Gusto kong marinig tungkol dito. Turn sa halip hindi patakbuhin ang aking bibig. Mabilis na tinanggal ni Winton ang paksa. Samantala, si Wyatt ay nag-hover sa endless na walang bisa. Nakatitig siya kay James sa malayo at kumukulo ng galit. Kahit napapatayin niya si James, ang kanyang galit ay hindi mababawasan. Gayunpaman, inuna niya ang pagkuha ng mga sagradong scroll. Nagpasya siyang mag-ekstrang buhay ni James sa ngayon. Sa kabila nito, nais niyang maging sanhi ng pagdurusa ni James. Agad na pinalipat ni Wyatt ang lahat ng kanyang lakas, at ang kanyang aura ay bumuti ng malaki. Pagkatapos, ang isang maliwanag, mahabang taybak ay lumitaw sa kanyang kamay. Agad niyang pinakawalan ang unang tono ng chaos. Ang nakakatakot na mga alon ng tunog na natipon upang makabuo ng isang malaking enerhiya ng Sonic Sword. Ang Sonic Sword energy ay naglabas ng kakaibang tunog at sinira ang walang bisa sa endless. Natigilan si Weyria. Bakit niya alam ang diskarteng ito ng taybak? Ang mga powerhouse na nakita ni James na nagpapakita ng siyam na tinig ng kaguluhan ay nagulat. Ang lahat ay nagsimulang magtaka kung bakit alam din ni Wyatt ang parehong pamamaraan ng taybak. Si James, sa kabilang banda, ay pantay na nagulat. Pinag-isipan niya, lalabas na siya kaagad. Alam niya kung gaano kakilakilabot si Wyatt at hindi naglakas loob na maging walang ingat. Pinatawag niya ang Chaos Sword at inihagis ang parehong pamamaraan. Boom! Ang dalawang Sonic Sword energies ay nag-clash at nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang mga alon ng pagsabog ay patuloy na kumalat. Di nagtagal, naabot nito sina James at Wyatt. Tumalon si Wyatt at pinalampas ang mga alon ng pagkabigla, agad na lumilitaw sa harap ni James. Pagkatapos, agad niyang pinakawalan ang isa pang Sonic Sword energy. Sinundan ni James ang parehong pamamaraan. Ang energies ng taybak ay nag-clash muli. Sa oras na ito, si James ay pinasabog. Ang isang nakasisindak na puwersa ay sumisid sa Chaos Sword at nasnak sa katawan ni James. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay bumagsak, at siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Underestimated siya. Si James ay bahagyang walang pag-iingat at nasugatan. Pinatawag niya muli ang kanyang kapangyarihan at pinahusay ang kanyang lakas. Patuloy na umaatake si Wyatt. Ang dalawa ay nakipaglaban ng husto sa endless na walang bisa. Mula sa una hanggang sa ika-9 na tono, sunod-sunod na ginamit ni Wyatt ang 9 na tinig ng kaguluhan laban kay James. Gayunpaman, pinamamahalaang ni James na hadlangan ang lahat ng kanyang pag-atake. Nagpasya si Wyatt na subukan ang isa pang paglipat at isinama ang 9 na tono sa enerhiya ng taybak. Ang enerhiya ng taybak na tinusok sa pamamagitan ng endless ay walang bisa. Ganoon din si James. Rumble. Ang dalawang nakakatakot na Sonic Sword energies ay patuloy na nawasak ang walang bisa sa endless. Nagulat ang mga manunood. Sinumpa ni Wyatt, "Fucking bastard." Ang 9 na tinig ng kaguluhan ay isang kasanayan sa lagda ng mga tadhana. Gayunpaman, nakuha ni James ang kaguluhan sa sagradong sining sa pamamagitan ng pagpapanggap sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang puot kay James ay lumalim. Ang kapangyarihan ng iba't ibang mga landas ng langit at lupa ay lumitaw mula sa kanyang katawan, na makabuluhang pagpapabuti ng kanyang enerhiya. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay pinalakas din, at ang kanyang libong mga landas na banal na katawan ay nagising. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4775. Sa paggising ng kanyang libong mga landas na banal na katawan, pinukas ni Wyatt ang iba't ibang mga landas ng langit at lupa upang mabuo ang kapangyarihan ng kaguluhan. Ang aura ni Wyatt ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot.
Hindi siya matakot kahit na nahaharap siya sa isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Chaos. Inayos ni Waylea ang kanyang tingin kay Wyatt. Ang kanyang kapangyarihan, naisip niya, hindi ba ito ang lakas na ginamit ni James? Hindi inaasahan ni Waylea na magkaroon ng parehong kapangyarihan si Wyatt. Kahanga-hanga, nagulat si James sa labis na aura ni Wyatt. Hindi na pinigilan ni James at mabilis na isinaaktibo ang kanyang libong mga landas na banal na katawan. Pagkatapos, pinagsama rin niya ang kanyang mga kapangyarihan sa landas sa kapangyarihan ng kaguluhan. Matapos mapahusay ni Wyatt ang kanyang aura, sinundan ni James ang suit gamit ang parehong pamamaraan. Lahat ng nanonood ng labanan ay nalilito at nagsimulang mag-isip tungkol sa relasyon sa pagitan nina James at Wyatt. Swoosh! Si Wyatt ay humawak ng isang mahabang taybak, at isang malaking enerhiya ng taybak na naglalaman ng kapangyarihan ng siyam na tinig ng kaguluhan. Gayunpaman, hindi matukoy ni James kung alin sa siyam na tono ang ginamit. Ang enerhiya ng taybak na tinusok sa kalangitan. Agad na naramdaman ni James ang walang bisa sa paligid niya na selyadong, na ginagawang mahirap na ilipat ang 1 pulgada. Mabilis niyang narak ang kanyang talino at naalala na binanggit ni Zizzle na ang siyam na tinig ng kaguluhan ay ang mga pangunahing kaalaman sa paglilinang ng kaguluhan sa sagradong sining. Ang siyam na tono ng Chaos ay maaaring isagawa sa iba't ibang mga kombinasyon at ginamit sa lihim na sining upang may palabas ang natatanging kapangyarihan. Bigla, sinisingil siya ni Wyatt at itinulak ang kanyang taybak kay James. Si James ay may pambihirang pisikal na katawan. Bukod dito, siya ay may kapangyarihan ng langit at lupa na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Gayunpaman, pareho si Wyatt. Pinakilos niya ang kanyang kapangyarihan ng kaguluhan at siyam na tinig ng kaguluhan upang masira ang mga panlaban ni James. Inalis ni Wyatt ang kanyang taybak, at ang dugo ay lumabas sa dibdib ni James. Pagkatapos, sinampal niya gamit ang kanyang taybak, na pinakawalan ang hindi mabilang na taybak na masigla. Ang katawan ni James ay agad na nakasakay sa mga butas. Break! Galit na umungol si James. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay marahas na lumusot, at isang puting halo ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Pumasok si James sa landas ng omniscience, na makabuluhang pagpapabuti ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Agad siyang nakabasag mula sa selyo, pagkatapos ay palayasin ang Blight Omniscience upang lumitaw sa likuran ni Wyatt. Pagkatapos, sinira niya ang kanyang taybak sa Wyatt. Isa si Wyatt ay sumabog sa pamamagitan ng kakilakilabot na puwersa at dumura ng isang bibig ng dugo. Nagulat ang mga powerhouse na nag-iingat sa labanan. Sa una, wala silang mga inaasahan para sa labanan. Sila ay interesado lamang dahil ito ay isang salungatan sa pagitan ng Verde Academy at Mount Capron. Sa hindi inaasahan, sina James at Wyatt ay parehong nagpakita ng kakilakilabot na lakas. Pareho silang pinakawalan ang mga kapangyarihan na hindi gaanong mas mababa, o marahil kahit na mas makapangyarihan, sa isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Chaos. Naisip ni Wyatt ang kanyang sarili, kung ano ang isang mahirap na kalaban. Inaasahan niyang magagawang malampasan si James. Gayunpaman, hindi niya matatalo si James kahit na matapos na mailabas ang marami sa kanyang mga kasanayan sa lagda at pagpapakilos ng kanyang kaguluhan sa kapangyarihan. Kahit na mas masahol pa, siya ay nasugatan, pilit na naaktibo ni Wyatt ang hindi kumpletong 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Lumitaw ang Capron power mula sa kanyang katawan. Dahil ang 10 beses na Realms Transcendent na si Sutra ay hindi kumpleto, ang kanyang kapangyarihan ng Capron ay hindi rin matatag. Pilit na na-activate ni Wyatt ang kapangyarihan ng Capron at pinagsama ito sa kanyang kapangyarihan ng kaguluhan. Matapos ay fuse ang dalawang puwersa, nagpupumilit si Wyatt na kontrolin ito. Ang kanyang mukha ay nag-ulong sa sakit habang umuungol siya, mamatay. Mabilis siyang lumitaw sa itaas ni James, pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, at lumusot sa ulo ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4776. Pagkatapos ay pinalakas niya ang hindi kumpletong Tenfold Realms Transcendent Sutra, maaari niyang ipatawag ang Capron Power. Pagkatapos, pinagsama niya ito sa kanyang kapangyarihan ng kaguluhan. Pumasok siya sa isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang estado. Kahit na ang isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Chaos ay hindi makatiis sa isang hit mula sa kanya. Ang kapangyarihang ito,
Paano siya may kakayahang i-activate ang kapangyarihang ito? Naramdaman ni James ang isang pamilyar na aura at nagulat. Kahit na sinamahan ni Wyatt ang kapangyarihan ng Capron sa kanyang kaguluhan sa kaguluhan, kinilala pa rin ito ni James. Inaktibo ni James ang Blight Omniscience at nawala. Nalagpasan ni Wyatt at sinaktan ang walang bisa, na nagdudulot ng pinsala sa lugar. Lumitaw si James sa isang malayong lugar at tinitigan si Wyatt. Ang mukha ni Wyatt ay napilipit sa galit at ang kanyang mga ugat ay nakabulok, na naging dahilan upang magmukhang mabangis. Agad na nahuli si James at naisip sa kanyang sarili, ang kanyang mga kapangyarihan ay marahas ngayon. Tila wala silang kontrol. Dapat ay nilinang niya ang isang hindi kumpletong bersyon ng 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Dahil kulang ito, hindi niya matagumpay na nilinang ang totoong anyo ng kapangyarihan ng Capron. Habang naisip si James, naglunsad si Wyatt ng isa pang pag-atake. Gayunpaman, tumayo si James sa lugar at pinili na huwag yumigtad. Inaktibo rin ni James ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Pagkatapos, pinapakilos niya ang kanyang kapangyarihan ng kaguluhan at kapangyarihan ni Verde, na pinagsama ang mga ito sa isa. Sa huling segundo, itinaas niya ang kanyang kamay upang hadlangan ang pag-atake ni Wyatt. Bumangga ang kanilang mga kamao, at ang kanilang mga puwersa ay magkakaugnay. Boom! Si Wyatt ay sumabog pagkatapos ng epekto. Ang kanyang braso ay agad na nasugatan, at isang puwersa na kumalat sa kanyang katawan, na nagdulot sa kanya na dumura ang dugo. Si James ay natamba din sa puwersa na birth mula sa kanilang paghaharap. Habang tinusok niya ang walang bisa, naging sanhi ito ng kanyang nakapaligid na puwang. Matapos huminto, si James ay naglabas ng isang bibig ng dugo. Pinigilan niya ang paggamit ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Sa halip, gumamit lamang siya ng 2 kapangyarihan upang labanan si Wyatt. Kahit na, nakuha pa rin niya ang itaas na kamay sa labanan. Nasugatan si James, ngunit mas masahol ang kalagayan ni Wyatt. Karaniwang nawala si Wyatt sa kanyang pagiging epektibo sa labanan. Kung siya ay magpapatuloy na labanan, ito ay magiging isang tunggalian sa buhay. Tumayo si Wyatt sa malayo at agad na gumaling ang kanyang mga pinsala. Pagkatapos, sinulyapan niya si James nang walang paniniwala. Ikaw, paano ito posible? Maagang yugto lamang sa Kailam Acme Rango. Paano mo na-block ang pag-atake ko? Nabigla si Wyatt. Ang pagsasanib ng kanyang kaguluhan sa kapangyarihan at kapangyarihan ng Capron ay dapat sapat upang ibagsak ang isang powerhouse sa rango ng Quasi-Chaos. Gayunpaman, nakaligtas si James sa pag-atake. Nais ni James na panatilihin ang kapangyarihan na ginamit niya ng isang lihim mula sa Wyatt, kaya't sinasadya niyang itago ang aura nito. Sa makatuwid, hindi alam ni Wyatt na itinapon ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nawala ka, malakas na inihayag ni James, at ang kanyang tinig ay sumigaw sa buong Endless na walang bisa. Tulad ng napagkasundoan namin, ipahiram mo sa akin ang sagradong scroll ng distrito ng Capron sa loob ng 10,000 taon. Sigaw ni Wyatt, imposible. Hindi ko maaaring mawala sa iyo. Naaktibo niya ang hindi kumpletong 10 beses na realms na si Transcendent Sutra muli, na umaasang pagsamahin ang kapangyarihan ng Capron kasama ang kanyang kaguluhan sa kapangyarihan. Gayunpaman, hindi na suportado siya ng kanyang katawan sa paggawa nito. Ang mga pinsala ay nagsimulang bumuo sa buong katawan niya sa sandaling tinawag niya ang kanyang lakas. Kung siya ay nagpatuloy, ang kanyang katawan ay punatin ng marahas na puwersa sa loob nito, at siya ay ganap na mapuksa. Herc, si Wyatt ay naglabas ng isang bibig ng dugo at nahulog sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4797. Swoosh! Agad na lumitaw si Daphne at nahuli si Wyatt. Agad siyang pinayuhan, na nagsasabing, dapat mong aminin ang pagkatalo, Wyatt. Huwag pilitin ito o kung hindi ka mamamatay. Ang mukha ni Wyatt ay nakakatakot. Hindi na siya makapaniwala na nawala siya kay James. Siya ay nasa kailam na walang hanggan na rango at ginaisang ang kanyang libong mga landas na banal na katawan. Ang kanyang pisikal na katawan ay walang kapares. Bukod dito, nilinang niya ang Tenfold Realms Transcendent na si Sutra at pinagsama ang kapangyarihan ng Capron sa kanyang kaguluhan sa kapangyarihan. Tiwala siyang ibagsak ang isang powerhouse sa rango ng Quasi-Chaos. Gayunpaman, natalo siya kay James,
ang taong pinakakinamumuhian niya. Hindi niya nais na kilalanin ang kanyang pagkatalo at tumanggi na tanggapin ang kinalabasan ng labanan. Hindi mawawala sa iyo si T. Ipagpatuloy natin ang laban. Umungol si Wyatt, at ang kanyang tinig ay lumusot sa walang bisa sa endlos. Nagdulot siya ng isang kakilakilabot na alon ng tunog na sumisid sa walang bisa, at lahat ng dumaan sa pagbagsak. Nais ni Wyatt na ipagpatuloy ang laban. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nasaklo na sa mga pinsala at hindi na siya masuportahan sa labanan. Pinatawag niya ang kanyang lakas, ngunit lumala ang kanyang mga pinsala. Sa huli, kailangan niyang mawala ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng tao ay nagulat ang labanan sa kinalabasan. Walang inaasahan na sina Wyatt at James ay nagpakita ng napakalaking lakas. Bagaman nawala si Wyatt, higit pa siyang may kakayahang talunin si Devon, na pinatay ni Sachi. Maging si James ay magagawa ang pareho. Dahan-daang lumapit si James kay Wyatt. Huminto siya, iniunat ang kanyang kamay, at sinabing, ibigay ito. Hinaplos ni Wyatt ang kanyang ngipin at sinulyapan si James. Ang kanyang mga mata ay nagagalit sa galit. Nagdilim ang mukha ni James, at malamig na sinabi niya, ano ang mali? Babalik ka sa iyong pangako. Kung iyon ang kaso, kakailanganin kong gumamit ng lakas. Isang nakamamatay na hangarin ang lumitaw mula sa kanyang katawan. Agad na pinrotektahan ni Dafren si Wyatt at sinabing, panang-ahas kita. Ang Waylea, Zula, Winona, at Winton ay agad na lumitaw pagkatapos mapansin ang puot sa pagitan nila. Tumayo sila sa harap ni James, na sumulyap kay Dafren. Agad na natakot ang Dafren sa kanila. Lumingon siya kay Wyatt at sinabing, dapat mong panatilihin ang iyong salita, Wyatt. Hayaan siyang magkaroon nito ng 10,000 taon. Ang Mount Capron ay makakaya ng pagkawala na ito. Nag-atubiling kinuha ni Wyatt ang sagradong scroll ni Mount Capron at inihagis ito kay James. Salamat, ibabalik ko ito sa iyo sa oras. Pagkatapos umalis ng isang salita, nawala si James mula sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw si James sa isang hindi nakatira na lugar sa loob ng universo ng Aeternus. Nag-set up siya ng isang pagbuo ng oras at excited na gamulong buksan ang sagradong scroll. Alam ni James na imposible na linangin ang kapangyarihan ng Capron sa loob ng 10,000 taon kahit na may pagbuo ng oras. Sa makatuwid, ang kanyang plano ay upang kabisaduhin ang sagradong scroll. Kahit na nabigo siyang alalahanin ang lahat, maaari lang niyang kopyahin ito. Samantala, nakaupo si Wyatt sa pinakamataas na upuan sa loob ng isang bulwagan na espiritual na bundok sa universo ng Aeternus. Siya ay natakpan sa mga pinsala ngunit hindi siya maabala sa kanila. Nagngangalit si Wyatt, mapahamak ito. Inaliw siya ni Dafren, na nagsasabing, kahit na nawala ka, hindi nangangahulugang mawawala ka sa kanya sa susunod. Dapat kang tumuon sa pagpapabuti ng iyong base sa paglilinang. Sigurado ako na talunin mo siya sa lalong madaling panahon o huli. Si Wyatt ay nag-brood sa kanyang pagkatalo kay James. Galit na galit ang kanyang dibdib nang maalala niya kung paano pinapagod ni James at pinapagbinhi ang kanyang minamahal na asawa. Labis sa galit, siya ay naglabas ng isang bibig ng dugo at nanghihina. Si Waylea at ang iba pa ay naghintay sa pagkasira ng sekta ng Aeternus para sa pagbabalik ni James. Inuna ni Sachi ang tumpok ng basurahan at sinabing, bagaman nawasak ang lugar na ito ang pangunahing bahagi ng distrito ng Aeternus at pinagpala ng makalangit na landas ng distrito ng Aeternus. Kung nagtatayo tayo ng isang bagong sekta dito, ang enerhiya ng espiritual na Empyrean ay maibabalik sa lalong madaling panahon. Nabanggit ni James na nais na lumikha ng isang bagong sekta dito. Dapat nating ibalik ang lugar habang hinihintay siya. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4778. Ngayon na naiwan niya upang linangin, dinala ito ni Sachi sa iba. Tumanggaw si Waylea at sinabi, malaki ang potensyal ni James. Ang pagiging pinuno ng Temptress ay hindi sapat upang masiyahan siya. Tiyak na siya ay magiging isa sa pinakamalakas sa 9 na distrito sa hinaharap. Kaya, kailangan niyang magkaroon ng sariling mga puwersa. Nalaman din ni Winton ang mga plano ni James dahil napagpasyahan ito sa kanilang talakayan sa Yardos. Una, kailangan nilang makakuha ng isang foothold sa 9 na distrito ng Endlos. Pagkatapos,
hihintayin nila ang aura ng distrito ng Chaos. Matapos may hayag ang lokasyon ng Chaos District, markahan nito ang simula ng ikatlong libing ng kalangitan. Ang libing ng langit ay matukoy kung ang distrito ng kaguluhan ay nakaligtas o namatay. Marahil ang namatay na pinuno ng distrito ng Chaos ay maaaring humiram ng lakas ng Chaos langit na landas upang mabuhay muli. Ano man ang mangyayari, ang katotohanan ay sa wakas ay magaan. Sumunod si Winton, na nagsasabing, dahil abala si James, itayo muli ang lugar na ito. Ang Walria, Sachi, Winona, Zula, at Winton ay nagsimulang ibalik ang lugar. 10,000 taon ang lumipas sa isang mata. Ang isang magandang saklaw ng bundok ay pinalitan ang tumpok ng basurahan. Bagaman nawasak ang mga espiritual na ilog sa lugar, ito pa rin ang pangunahing lugar ng distrito ng Aeternus at naibalik ng makalangit na landas sa loob ng 10,000 taon. Iniwan din ni James ang kanyang pagbuo ng oras. Hindi niya nilinang ang kapangyarihan ng Capron o ganap na naintindihan ang sagradong scroll ng distrito ng Capron. Gayunpaman, na-memorize niya ang mga inskripsyon sa loob nito at kinopya ang lahat ng mga nilalaman nito. Hinanap niya ang aura ni Wyatt at mabilis na matatagpuan siya. Nawala si James sa isang espiritual na bundok kung saan nililinang ni Wyatt. Ito ay 10,000 taon mula sa kanilang labanan. Sa panahong ito, si Wyatt ay nag-recuperating sa isang pagbuo ng oras, gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay malubha, at hindi niya lubos na nakabawi kahit na matapos na gamutin ang mga ito sa loob ng isang pagbuo ng oras para sa isang pinalawig na panahon. Si James ay sumire sa kanyang pagbuo ng oras. Ang maputlang mukha ni Wyatt ay puno ng hindi kasiya siya. Tumayo siya mula sa lupa at sumulyap kay James. Pinapikit niya ang kanyang mga kamao, at ang mga ugat ay nakabulok sa kanyang mga bisig. Kinuha ni James ang sagradong scroll, inihagis ito kay Wyatt, at sinabing, 10,000 taon. Dumating ako upang ibalik ang sagradong scroll sa iyo. Mahinahon na tinanggal ni Wyatt ang sagradong scroll. Inaasahan niyang umalis agad si James, ngunit umupo si James sa isang bato sa malapit. Ngumiti si James at sinabing, pag-usapan natin, Wyatt. Wala akong makikipag-usap sa iyo, sagot ni Wyatt, ang kanyang tinig na puno ng puot. Inihayag ni James ang kanyang kamay at nag-set up ng isang porma sayon upang ibukod ang mga ito mula sa labas ng mundo. Pagkatapos, tinanong niya, nais kong malaman kung bakit ka nakarating sa siyam na distrito ng Endlos. Marahil ay alam mo na narito ako upang siyasatin ang katotohanan ng mga libing ng kalangitan, ang sitwasyon sa labas ng teritoryo, at ang mga powerhouse ng Endlos upang ihanda ang distrito ng Chaos para sa ikatlong libing ng kalangitan. Paano naman kayo? Bakit ka nandito? Kahit na sina James at Wyatt ay nasa masamang termino, pareho silang mula sa Chaos District at nagkaroon ng Akeman na kaaway na harapin sa hinaharap. Nais ni James na malaman ang totoong layunin na si Wyatt ay nasa siyam na distrito ng Endlos at kung bakit niya nilinang ang 10 beses na Realms Transcendent Sutra. Pinaghihinalaan niya na ang mga tadhana ay mayroon ding isang kataas-taasang ilusyon at naipasok ito ni Wyatt at natutunan ang 10 beses na Realms Transcendent na si Sutra. Ang kataas-taasang ilusyon ay katulad ng landas ng paggising sa langit. Dahil ang distrito ng Chaos at distrito ng Verde ay may kataas-taasang ilusyon, ang iba pang mga distrito ay dapat ding magkaroon ng mga ito. Ang Tenfold Realms Transcendent Sutra ay maaari ring iwanan sa loob ng mga kataas-taasang ilusyon na ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4799. James ay tiwala na hindi lamang siya ang taong nakakita ng Tenfold Realms Transcendent Sutra, ngunit wala ng ibang pinagkadalubhasaan ito. Maging si Wyatt ay nagtatanim lamang ng isang hindi kumpletong bersyon, na ipinaliwanag kung bakit hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan ng Capron. Walang sasabihin sa iyo, mawala, itinuro ni Wyatt ang layo. Hindi pinansin ni James ang mga salita ni Wyatt at patuloy na nagtanong, anong uri ng pag-iral si Teresa? Siya ba ay isang inapo ng namatay na pinuno ng distrito ng kaguluhan? Pinakawalan ni Wyatt ang isang kakilakilabot na aura upang bigyan ng babala si James. Wala kang tugma para sa akin. Nag-iwan ng ilang salita si James at nawala. Nawala ang porma sayon sa sandaling umalis na si James. Ang mga pinsala ni Wyatt ay naibalik matapos na hinimok niya ang kanyang mga kapangyarihan, na nagdulot sa kanya ng isang bibig ng dugo.
Nakatitig siya sa kung saan umalis si James kasama ang mga clenched fists at sinabing, "Takapang kita sa ilalim ng aking mga paa ng maaga o huli." Ilang sandali matapos ang pag-alis ni James, lumitaw si Daphne. Nakita ni Daphne si Wyatt na naglalabas ng dugo at naramdaman ang matagal na aura ni James. Narito ba si James? Tumingin si Daphne kay James at sinabi, "Mamahinga, Wyatt. Pinili ka ng pinuno ng distrito ng Capron bilang pinuno ng Mount Capron. Ipinapakita nito kung magkano ang potensyal na mayroon ka. Hanggat nagpapatuloy ka sa paglilinang, tiyak na magiging isa ka sa pinakamalakas sa siyam na distrito ng Endlos. Hindi ito huli para sa iyong paghihiganti kapag nangyari iyon. Salamat sa paalala, Sir Daphne." Pinigilan ni Wyatt ang kanyang galit at sinabing, "Umalis tayo agad sa Mount Capron. Papasok ako sa pag-iisa at magsisikap na pumasok sa ranggo ng kaguluhan sa Kwasi bago ang pagtitipon ng Hazif." Walang oras na naiwan bago ang pagtitipon ng Hazif. Si Wyatt ay may karera laban sa oras. Matapos ang kanyang maikling pakikipag-ugnay kay James, iniwan niya ang sekta ng Aeternus. 10,000 taon na ang nakalilipas, nawasak ang sekta ng Aeternus. Gayunpaman, si Waylea at ang iba pa ay naibalik at kahit na pinalawak ito ng malaki. Dumating si James sa isang malalakas na palasyo sa isa sa mga espiritual na bundok. Nang makapasok siya sa pangunahing bulwagan, nagmadali ang kanyang mga kasama upang salubungin siya. Si Waylea ay lumitaw sa isang lilang damit at nagtanong, "Wala ka bang pag-iisa? Ano ang natutunan mo mula sa sagradong scroll ng distrito ng Capron?" Ngumiti si James ng mapait at sinabing, "Hindi mo ba alam kung ano ang mga sagradong scroll? Paano ko ito maiintindihan ng madali?" Sumali si Sachi sa kanila at sinabing, "James, itinayo na namin ang lugar sa nakalipas na ilang taon. Naghihintay kami sa iyo. Ano ang pangalan ng bagong sekta?" Lahat ay lumingon kay James. Inscan ni James ang lahat sa pangunahing bulwagan. Inayos niya ang kanyang mga mata kay Waylea at tinanong, "Waylea, ikaw ay kasalukuyang nakatatandang sekta ng Theus Sect. Pinaplano kong magtatag ng isang bagong tatak na sekta dito. Handa ka bang iwanan ang sekta ng Theus at sumali sa bagong sekta?" Malumanay na umiling si Waylea at sinabing, "Natatakot ako na hindi ako maiiwan, ngunit maaari akong maging opisyal sa iyong sekta." Lumingon sina James kina Zula at Winona at tinanong, "Kumusta naman kayong dalawa? Nasa ilalim ka pa rin ng Verde Academy." Nakangiting sabi ni Zula, "Pinaghiwalay ko ang ugnayan sa Verde Academy matagal na. Kung hindi para sa iyo, hindi na ako babalik. Maaari akong umalis anumang oras." Nag-isip sandali si Winona at sumagot, "Nawala ako sa iyo at ako ang iyong tagasunod. Nasaan ka man?" Matapos marinig ang kanilang mga sagot, si James ay may isang magaspang na ideya tungkol sa kung paano magpatuloy. Kabilang sa mga kasama na ito, tanging si Waylea ang magiging problema dahil hindi niya iiwan ang kanyang sekta upang sumali sa kanya. Samantala, susundan siya ni Zula, Winton, Winona, at Sachi. Tinanong ni Winton, "Ano ang pangalan ng bagong sekta?" Inisip ni James ang ilang sandali at sinabing, "Ang Korte ng Langit." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4800. Ang Korte ng Langit ay palaging naging pananampalataya ni James. Ang universo ng tao ay may isang Korte ng Langit, kaya nais ni James na magtatag ng isa sa siyam na distrito ng Endlos. Nawala si James mula sa pangunahing bulwagan at lumitaw sa labas ng gate ng bundok. Inihayag niya ang kanyang kamay, at isang malayong bundok ang nawala. Sa kanyang mga kapangyarihan, inilipat niya ang isang malaking bato mula sa basurahan hanggang sa gate ng bundok at tinawag ang kanyang kaguluhan sa tebak. Tumalon siya sa hangin at inukit ang Heaven Court sa malaking bato. Ang kanyang mga kasama ay lumitaw makalipas ang ilang sandali. Ngumiti si Waylea at sinabi, "Binabati kita, James. Mula ngayon, ikaw ang Panginoon ng Korte ng Langit. Kailan mo balak hawakan ang seremonya upang ipagdiwang ang pagtatatag nito?" Sinabi ni James, walang pagmamadali. Maaari itong maghintay hanggang matapos ang pagtitipon ng Hazif. Pagkatapos nito, gagawa ako ng isang pangalan para sa aking sarili at makilala sa buong siyam na distrito ng Endlos. Matapos ang isang maikling pag-uusap, ang grupo ay bumalik sa pangunahing bulwagan.
Naupo si James sa pinakamataas na upuan ng bulwagan. Nang makaupo siya, nakilala siya ng makalangit na landas ng distrito ng Aeternus. Siya ay naging pinuno ng distrito ng Aeternus at pinagpala ng swerte ng distrito. Masarap ang pakiramdam na may envelope ng swerte ng langit na landas. Hindi nakakagulat na maraming sumusubok na umakyat sa posisyon na ito. Kung ang pagiging isang pinuno ng distrito ay maaaring magdala ng labis na swerte, kung gayon ang pagiging Panginoon ng Endlos ay dapat na maging mas katangi-tangi. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang mga kasama. Kami lamang ang mga miyembro ng Korte ng Langit, ngunit huwag magalit. Hindi magtatagal bago ang Korte ng Langit ay kilala sa buong siyam na distrito ng Endlos. Dapat tayong magpasya sa iyong mga posisyon. Nababagabag si James sa pagtatalaga ng mga posisyon. Sinabi ni Winton, maaari itong maghintay hanggang sa aming seremonya ng pagtatatag. Tumanggaw si Waylea sa kasunduan at sinabing, oo. Hindi na kailangang magmadali. Inaanyayahan ko ang pinuno ng sekta ng Theist na ipagdiwang ang pagtatatag ng Korte ng Langit. Magtapos tayo sa Hazif District. Inaasahan ni Waylea ang pagtitipon ng Hazif. Sige, tumanggaw si James. Sa pag-iisip, nag-set up si James ng isang universal na pagbuo ng tayback sa paligid ng saklaw ng bundok. Pagkatapos, umalis sila mula sa distrito ng Aeternus na may pagbuo ng teleportation. Matapos maglakad palabas ng Pormasayon, nakarating sila sa isang pangunahing universo ng distrito ng Hazif. May ilang oras pa bago ang pagtitipon ng Hazif. Gayunpaman, ang balita ay kumalat na ligaw at malayo. Maraming mga powerhouse mula sa siyam na distrito ang nagtipon sa distrito ng Hazif. Bilang isang resulta, halos lahat ng mga espiritual na bundok sa mga pangunahing planeta ay inupahan. Ang pangkat ni James ay maaari lamang magrente ng isang espiritual na bundok sa isang malayong planeta. Pansamantalang naayos nila, naghihintay para sa pagtitipon ng Hazif. Sa likurang bahagi ng espiritual na bundok, umupo si James sa loob ng sala ng manor. Nakaupo sa tapat niya ay si Sachi. Si Sachi ay nagsuot ng isang itim na damit, at ang kanyang mahabang buhok ay nakabitin sa kanyang mga balikat. Naupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa, mas mababa sa 1 metro mula kay James. Tiningnan ni James ang mga mata ni Sachi gamit ang kanyang zen. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga mata, nakita niya ang ilang mga fragment ng inscription. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni James ang kanyang zen at nagbuntong hininga. Paano ito, James? Mayroon bang pag-asa na ibalik ang mga ito? Tiningnan ni Sachi si James na may pag-asa. Kahit na sinasakripisyo ang kanyang mga mata ng Dobro para sa paghihiganti ay nagkakahalaga, inaasahan pa rin niyang mabawi sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4801. Mataimtim na sinabi ni James, magiging mahirap. Ang iyong Dobro eyes ay naubos na. Kahit na mayroon akong pangunahing pag-unawa sa Dobro inscriptions, hindi ko maaayos ang mga ito. Ang tanging paraan upang ayusin ang mga ito ay ang patuloy na pagbuhos ng enerhiya sa kanila. Kung mabubuhay natin ang mga ito, maaari silang mailigtas, ngunit hindi ako sigurado kung anong uri ng Empyrean herbs ang maaaring muling buhayin ang iyong Dobro eyes. Ngumiti si Sachi at sinabing, okay lang kung hindi sila maaayos. Nakaganti na ako, kaya hindi ko na sila kailangan. Kinuha ni James ang kanyang huling path fruit, iniabot ito, at sinabing, kunin ang path fruit na ito, at gamitin ang lakas nito upang subukang buhayin ang iyong Dobro eyes. Natigilan si Sachi. Pagkatapos ng maikling paghinto, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabing, napakahalaga nito, James. Hindi ko ito makukuha. Na-absorb at napino niya ang isang path fruit dati, kaya alam niya ang makapangyarihang enerhiya nito. Ito ang pinakapambihirang prutas na nakatagpo niya noon. Nakangiting sabi ni James, ang path fruit ay hindi nakapakipakinabang sa akin, kaya kunin mo na lang. Salamat, James. Tumingin sa kanya si Sachi nang may pasasalamat. Kinuha niya ang path fruit at maingat na itinaas sa kanyang mga kamay. Tumayo si Sachi at sinabing, aalis muna ako at tigilan mo na ang pag-istorbo sa iyo sa paglilinang. Tumanggaw si James at sinabing, sige. Halika at ipaalam sa akin kung kailan magsisimula ang Hazif Gathering. Okay.
Pagkatapos magbigay ng mabilis na tugon, tumalikod si Sachi at umalis. Nag-set up si James ng time formation, pagkatapos ay isa pang formation para ihiwalay ang sarili sa labas ng mundo. Naglabas siya ng kopya ng sagradong balumbon ng distrito ng Capron. Pagkatapos, sinimulan niya itong pag-aralan ng seryoso. Habang nauunawaan ito, naalala rin niyang pagbutihin ang kanyang ranggo sa paglilinang. Nasa maagang yugto na siya ng ranggo ng Kylum Acme, at malalim ang pagkaunawa niya sa iba't ibang path. Kung may oras, gagawa siya ng isang pambihirang tagumpay at papasok sa huling yugto ng Kylum Acme rank. Gayunpaman, ang pag-abot sa Kylum Boundless rank ay mangangailangan ng maraming trabaho. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. Di nagtagal, wala pang 10,000 taon bago ang Hazif Gathering. Nilinang ni James ang pagbuo ng oras sa napakahabang panahon. Sa panahong ito, pinalakas niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng enerhiya ng isang misteryosong itim na kristal na nakuha pagkatapos patayin ang mga ina sa Verde Academy's Supreme Illusion. Ang enerhiya ng kristal ay hindi kapani-pani walang masama ngunit makapangyarihan. Gayunpaman, nilinis at sinipsip ni James ang enerhiya, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang gitnang yugto ng Kylum Acme rank. Kasabay nito, naiintindihan niya ang sagradong balumbon ng Capron District. Nalinang na niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at naging malalim sa Primal Mantra. Kaya, madali para sa kanya na maunawaan ang sagradong balumbon ng distrito ng Capron, at matagumpay niyang nilinang ang kapangyarihang Capron. Nalinang na niya ang 4 na kapangyarihan mula sa 10 Path Techniques, kabilang ang Chaos, Eternal, Verde, at Capron. 6 na lang ang natitira. James. Isang boses ang nanggaling sa isang magandang babae na nakasuot ng purple dress sa labas ng formation. Pinuri siya ni Wayria. Not bad. Nasa middle stage ka na ng Kylum Acme rank. Kung magpapatuloy ka sa paglilinang sa bilis na ito, malapit ka nang makapasok sa Kylum Boundless rank. Pagkatapos mong makapasok sa Kylum Boundless rank, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa iyo. Alam niya ang lakas ng novel drama ni James. Sa maagang yugto ng Kylum Acme rank, maaari nang pumatay si James ng isang ordinaryong cultivator sa quasi-chaos rank. Kaya, lubos na naniwala si Wayria na makakapatay si James ng isang powerhouse sa chaos rank pagkatapos maabot ang Kylum Boundless rank. Para sa mga cultivator sa ilalim ng chaos rank, hindi man lang sila maglalagay ng banta laban sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4802. Wayria naisip muli noong una niyang nakilala si James. Bumalik noon, ang kanyang ranggo ng paglilinang ay talagang mababa, at tumatakbo siya mula sa Zelonath. Tumakas siya sa bawat sulok ng endless na walang bisa at halos namatay kahit na pinagkadalubhasaan niya ang Blythe Omniscience. Hindi pa ito mahaba, ngunit si James ay naging napakalakas. Biglang tinanong ni James, sa pamamagitan ng paraan, anong uri ng kaganapan ang pagtitipon ng Hazif. Tuwang-tuwa ang sagot ni Wayria. Alam mo ba ang tungkol sa walang hanggan na pagraranggo at pagranggo ng kaguluhan? Umiling-iling siya. Ang walang hanggan na pagraranggo ay isang pamantayan para sa pagsukat ng mga nakamit ng isang magsasaka sa walang hanggan na ranggo. Tuwing isang inahabang, ang 9 na distrito ng Endlos ay gaganapin ang isang pagtitipon upang payagan ang mga magsasaka sa walang hanggan na ranggo na magkaroon ng mga friendly na tugma. Pagkatapos, ang isang walang hanggan na pagraranggo ay gagawin ayon sa mga resulta. Ang sinumang nasa walang hanggan na ranggo ay pinapayagan na lumahok. Gayunpaman, mayroong isang napakalaking agwat sa pagitan ng quasi na walang hanggan na ranggo, permanenteng walang hanggan na ranggo, Terra Boundless ranggo, at Kylum Boundless ranggo. Sa makatuwid, sa huli ito ay naging isang kompetisyon sa pagitan ng mga walang hangganan na ranggo ng Kylum. Kung inilalagay mo sa listahan ng pagraranggo, ikaw ay naging sikat sa buong 9 na distrito ng Endlos. Ang ranggo ng kaguluhan ay mas kapana-panabik. Hanggat pinapasok mo ang ranggo ng chaos ng quasi, kwalipikado kang lumahok sa mga fights at makipagkompetensya para sa isang lugar sa ranggo ng kaguluhan. Gayunpaman, may ilan lamang sa ranggo ng kaguluhan. Kaya, kahit na ang mga magsasaka sa ranggo ng chaos ng quasi ay maaaring gawin ito sa listahan. Nag-blabbeard si Wayria. Pagkaraan ng ilang sandali, si James ay may mas malinaw na pag-unawa sa mga ranggo.
Natutuwa kang dumalo sa pagtitipon ng Hazif dahil nais mong makipagkompetensya para sa isang lugar sa pagranggo ng kaguluhan, di ba? Tanong ni James. Yip, buong pagmamalaki na sinabi ni Weyria, kakaunti lamang ang mga powerhouse sa ranggo ng Chaos. Batay sa mga nakaraang ranggo ng kaguluhan, mayroong 100 mga spot. Sa aking kasalukuyang lakas, itinuturing kong malakas sa siyam na distrito ng Endlos. Dapat kong makapasok sa tuktok na 100 at makakuha ng isang disenteng pagraranggo. Kapag nangyari iyon, magiging napakapopular ako. Inaasahan ni James ang pagtitipon ng Hazif. Hindi siya interesado sa kaguluhan o walang hanggan na pagraranggo. Gayunpaman, binalak niya at ni Yardos na tumayo sa panahon ng pagtitipon ng Hazif upang gumawa ng 6 para sa Korte ng Langit. Dahil hindi siya kwalipikado na lumahok sa ranggo ng kaguluhan, kailangan niyang makipagkompetensya para sa isang lugar sa walang hanggan na pagraranggo. Tinanong ni James, ano ang ranggo sa palagay mo na makukuha ko sa walang hanggan na pagraranggo? Nag-isip sandali si Weyria at sumagot. Sa paghusga sa iyong kamakailang mga laban, dapat kang maging hindi bababa sa nangungunang 3. Maaari mo ring ilagay ang numero 1. Siya ay may mataas na inaasahan para kay James. Kahit na si James ay nasa gitnang yugto lamang ng ranggo ng Kylum Acme, marami siyang kasanayan sa lagda. Naniniwala siya na maglagay siya ng mataas sa walang hanggan na pagraranggo. Kung gayon kakailanganin ko bang nasa ranggo ng Quasi-Chaos upang lumahok sa kompetisyon para sa ranggo ng kaguluhan? Tanong ni James. Isang Weyria ang sumulyap kay James ng maingat. Sumagot siya, walang mga paghihigpit sa mga ranggo ng paglilinang. Gayunpaman, ang mga lumahok sa mga nakaraang kompetisyon ay hindi bababa sa ranggo ng Chaos. Sa katunayan, maraming mga magsasaka sa ranggo ng kaguluhan ng Quasi ay hindi man lamang maglakas loob na lumahok. Hinaplos ni James ang kanyang baba at tinanong, kung nakikilahok ako sa kompetisyon para sa ranggo ng kaguluhan, gagawin ko ba ito sa listahan? Sa palagay ko ang paglalagay ng numero ng 100 sa pagranggo ng kaguluhan ay mas mahusay kaysa sa numero 1 sa walang hanggan na pagraranggo. Natigilan si Weyria at sa pagkawala ng mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya, plano mo bang sumali sa kompetisyon para sa ranggo ng kaguluhan? May problema ba? Tumingin sa kanya si James. Hindi man. Hindi siya pinahintulutan ni Weyria. Nagpakita si James ng kakilakilabot na lakas sa nakaraan. Bukod dito, hindi niya ginamit ang kanyang panghuli trump card laban kay Wyatt. Mayroon pa rin siyang pormasayon na natutunan niya habang sumisira sa ranggo ng Kylum Acme, na kahit na kinatakutan ni Weyria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4803. Marahil maaari mo itong bigyan. Dapat mong ipasok ang ranggo ng kaguluhan sa iyong lakas. Nabigla si Weyria matapos na umalis ang mga salita sa kanyang bibig. Ang posibilidad ng isang magsasaka sa gitnang yugto ng ranggo ng Kylum Acme na naglalagay sa tuktok na 100 sa pagranggo ng kaguluhan ay hindi mababawas. Sa pag-aakalang ginawa ni James, siya ay hindi malilimutan sa siyam na distrito ng Endlos nang makarating siya sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi o maging ang ranggo ng kaguluhan. Hayaan. Hindi ipinagpatuloy ni James ang paksa at mabilis na naiwan. Di nagtagal, nakarating sila sa pangunahing bulwagan ng bundok. Maraming tao ang natipon sa labas ng bulwagan. Sa sandaling lumitaw si James, lahat ay tumalikod sa kanya. Tinanong ni Winton, nakikilahok ka ba sa kompetisyon para sa walang hanggan na pagraranggo? Nope, umiling-iling si James. Bumantong hininga si Winton at sinabing, dahil hindi ka sumali, kukunin ko ang aking mga pagkakataon. Tinanong ni James, nilalayon mo bang maranggo muna? May kumpiyansa na sinabi ni Winton, syempre. Kung nakikilahok ka, hindi ako sasali. Dahil hindi ka, nais kong subukan na maghangad ng unang lugar. Nabawasan ni James ang pag-asa ni Winton, na nagsasabing, natatakot ako na hindi ka pani-pani walang panaginip. Hindi mo rin ako matalo, kaya paano ka unang magranggo? Si Winton ay nagretort, hindi ito nangangahulugang mahina ako dahil natalo ako sa iyo. Itinuturing ko ang aking sarili na pinakamalakas sa loob ng aking ranggo ng paglilinang, hindi kasama ka, syempre. Tanong ni James, ganun ba? Tiwala ka ba sa pagtalo kay Wyatt? Oh, agad na nadama ni Winton. Tunay na hindi siya tiyak tungkol sa pagtalo kay Wyatt.
Hinaplos niya ang kanyang ilong na awkwardly at sinabi, ganap mong inalis ako ng pag-asa. Nag-shock si James at sinabing, palaging magandang magkaroon ng karanasan. Dapat kang lumahok at makita kung gaano kalakas ang mga powerhouse sa siyam na distrito. Malayo ka pa rin upang pumunta, at pumasok ka na lamang sa ranggo ng walang hanggan na kailam. Kung mananatili ka sa ranggo na ito ng mas mahaba, tiyak na ilalagay mo muna sa susunod na pagtitipon. Kumusta naman kayo guys? Mayroon pa bang nakikilahok? Lumingon si James sa Winona, Sachi, at Zula. Sagot ni Sachi, hindi ako. Bagaman nasa ranggo na ako ng kailam, ang aking lakas ay makabuluhang nabawasan matapos mawala ang aking mga mata sa dobro. Hindi ako makakakuha ng isang mahusay na pagraranggo kahit na lumahok ako. Sinabi ni Winona, gusto kong lumahok. Nasa ranggo ako ng quasi-chaos ngunit bumaba sa ranggo ng walang hanggan na kailam. Upang may pasok muli ang ranggo ng chaos-chaos, kailangan kong lumaban upang mabawi ang aking puso ng paglilinang. Sige, malinaw na tumanggo si James. Sa wakas, lumingon si James kay Zula. Umiling-iling si Zula at sinabing, wala akong pagnanasa sa katanyagan, kaya mas gusto kong hindi sumali. Kahit na gagawin ko, duda ako na papasok ako sa tuktok na daan. Sige, sapat na sa paksang ito. Tumungo tayo sa Mount Hazif at suriin kung anong uri ng mga powerhouse ang dumating. Dapat kong gawin ito sa ranggo ng kaguluhan, sabi ni James. Court C, sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, tinitigan ng lahat si James. Sinabi ni Winton, nagulat, sinabi mo lang ba ang pagraranggo ng kaguluhan? Sigurado ka. Ikaw lamang sa ranggo ng Kailam Acme. Paano ka makikipagkumpetensya sa ranggo ng kaguluhan? Nagbibiro ka, di ba? Kinu-question mo ba ang aking lakas? Sinulyapan siya ni James. Tumigil si Winton sa pakikipag-usap at isinumpa sa kanyang puso, ano ang isang freak? Hayaan. Tumawa ng malakas si James. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan mula sa espiritual na bundok. Sa susunod na sandali, dumating siya sa labas ng Mount Hazif. Ang kanyang mga kasama ay lumitaw makalipas ang ilang sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4804. Mount Hazif ay isang pangunahing rehiyon ng Hazif Universe. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang malawak na saklaw ng bundok na may hindi mabilang na mga espiritual na bundok na sumasaklaw sa 3 milyong light years. Tiningnan ni James ang mga nakataas na bundok sa unahan at maaaring makaramdam ng masaganang enerhiya na nagmula sa kanila. Bulalas niya, napakagandang lugar. Tulad ng inaasahan ng pinakamahusay na distrito, ang saklaw ng bundok na ito lamang ay mas malakas kaysa sa distrito ng Aeternus. Sinabi ni Weyria, syempre, ang Mount Hazif ay pag-aari ni Lucius Lopez, ang pinakamalakas sa siyam na distrito ng Endlos. Ang distrito ng Aeternus ay hindi rin lumapit sa Mount Hazif. Kapag ikaw ay naging pinakamalakas sa siyam na distrito, maaari mo siyang habulin at sakupin ang lugar na ito. Bulong ni James, ang pinakamalakas sa siyam na distrito. Nag-isip siya, makakarating ba ako sa gayong taas? Umiling-iling si James at tinanggal ang kanyang mga saloobin. Mabilis niyang binago ang paksa, na nagsasabing, hayaan ang ulo. Lumapit ang grupo sa gate ng bundok ng Hazif sect. Nagtipon si Akrod sa malapit, sabik na nakatitig sa mga paggalaw sa labas ng gate ng bundok. Nagtataka ang lahat na makita kung anong uri ng mga powerhouse ang dadalo sa pagtitipon ng Hazif. Samantala, ang ganap na armadong mga alagad na may malakas na ores ay nakatayo sa labas ng gate ng bundok. Lumapit ang pangkat ni James ngunit naharang ng mga alagad. Kinwestiyon sila ng tinig ng Akold, ang iyong mga paanyaya. Ang mga alagad na nagbabantay sa gate ng bundok ay hindi pinayagan sila dahil lamang sa mga magagandang kababaihan sa kanila. Imbitasyon. Nahuli si James. Lumingon siya kay Weyria at tinanong, kailangan ba natin ng mga paanyaya na dumalo sa pagtitipon ng Hazif? Weyria facepalmed at sinabi, lubos kong nakalimutan ito. Kailangan natin ng mga paanyaya. Mula sa alam ko, ang distrito ng Hazif ay nagpadala lamang ng mga paanyaya sa mga kilalang powerhouse ng siyam na distrito. Kung hindi ka inanyayahan, maaari kang mag-claim ng paanyaya sa kuta ng sekta ng Hazif sa Hazifburg. Hanggat malakas ka, bibigyan ka nila ng isang paanyaya. Dahil nagmamadali sila,
Nakalimutan ni Weyria ang tungkol sa mga paanyaya. Umalis ang grupo at patungo sa Hazifburg. Ang sekta ng Hazif ay maraming mga kuta na nakaset up sa Hazifburg, at maraming mga alagad ang nakalagay sa bawat lokasyon. Sa labas ng bawat kuta ay isang mahabang pila ng mga magsasaka na nais ng isang paanyaya na pumasok sa sekta ng Hazif. Ang sekta ng Hazif ay ang pinakamalakas sa Siyam na distrito. Kaya, ang grupo ni James ay kumilos sa kabila ng pagiging mga powerhouse. Sumali sila sa pila at naghintay sa kanilang pagliko. Pagkalipas ng 3,000 taon, sa wakas ay ginawa nila ito sa harap. Ang pamamaraan ay medyo simple. Ang sinumang nakarating sa ranggo ng Kailam Acme ay karapat-dapat at binigyan ng paanyaya. Si James at ang kanyang mga kasama ay nakatanggap ng kanilang mga paanyaya at matagumpay na pumasok sa sekta ng Hazif. Dahil mayroon lamang silang mga ordinaryong paanyaya, inayos sila ng medyo-medyo lugar. Ang espiritual na bundok ay napakalayo mula sa gitnang rehiyon. Ang hindi mabilang na independenteng mga bahay ng patio ay matatagpuan sa buong bundok at sinakop ng mga magsasaka sa ranggo ng Kailam Acme. Pagkatapos mag-ayos, nagsimulang maghintay ang grupo ni James. Sa panahong ito, patuloy na nagbabantay si James para sa aura ng Yardos. Ito ay hindi hanggang sa mas mababa sa 1,000 taon bago ang pagbubukas ng pagtitipon ng Hazif na lumitaw si Yardos. Nang dumating si Yardos, nagpunta si James upang makita siya. Ang mga Yardos ay nag-set up ng isang pormasayon sa paligid ng isang independenteng manor. Binati siya ni James ng magalang, Sir Yardos. Si Yardos ay kumalas sa kanyang kamay at sinabing, "I drop ang mga pormalidad. Tawagin mo lang akong Yardos." Mabilis na naitama ni James ang kanyang sarili, na nagsasabing, "Sige, Yardos. Paano sumusulong ang mga bagay sa iyong panig? Nakuha mo ba ang sagradong scroll ng distrito ng Welkan?" Panipi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4,805. Pagkatapos, ipinagmamalaki niya, "Hindi mo dapat pagdudahan ang aking mga kakayahan." Natuwa si James at agad na gamulong buksan ang scroll. Matapos kumpirmahin ito ay ang sagradong scroll ng distrito ng Welkan, tinanong ni James, "Paano mo ito nakuha?" Ngumiti si Yardos at sinabing, "Nakipagtulungan ako sa pinuno ng distrito ng Welkan." Tinanong ni James, "Ano ang pakikitungo nito?" Bilang isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan, dapat malaman ng pinuno ng distrito ng Welkan na ang sagrado ang mga scroll ay pambihirang kayamanan. Nagtataka si James sa kung ano ang inalok ni Yardos sa pinuno ng distrito ng Welkan. Malinaw na sumagot si Yardos, "Ang pinuno ng Welkan District ay palaging interesado sa aking Blythe Omniscience. Kaya ibinigay ko ito sa kanya kapalit ng isang kopya ng kanilang sagradong scroll." "Ano?" Bulalas ni James. "Binigyan mo siya ng Blythe Omniscience para sa sagradong scroll. Kung siya ay master ang Blythe Omniscience, hindi siya mapipigilan. Sino sa Siyam na distrito ng Endlos ang makakapatay sa kanya?" Sumagot si Yardos, "Hindi ito isang malaking pakikitungo. Ibinigay ko ito sa kanya dahil tiwala ako. Ako ang tagapagtatag ng Blythe Omniscience, kaya natural, makakagawa ako ng isang supernatural na kapangyarihan upang salungatin ito. Sige, sapat na tungkol dito. Kumusta naman ang iyong gawain?" Sumagot si James, "Itinatag ko na ang korte ng langit sa distrito ng Aeternus. Gayunpaman, hindi pa rin ito kilalang sekta. Wala pang nakakaalam tungkol dito." Ngumiti si Yardos at may kumpiyansa na, "Huwag kang mag-alala. Matapos ang pagtitipon ng Hazif, malalaman ng lahat ang tungkol sa korte ng langit. Sa aking kasalukuyang lakas, dapat kong pisilin ang top 3 nanograms Chaos Rango. Marahil, maaari ko ring makipagkompetensya sa unang lugar." Medyo natigilan si James. Tinanong niya, "Naabot mo ba ang ika-11 yugto ng Omniscience Path?" Napangiti si Yardos ngunit hindi nagbigay ng direktang sagot. Sa halip, sinabi niya, "Susubukan kong ilagay sa tuktok na 3 sa ranggo ng kaguluhan at magsisikap para sa unang lugar. Samantala, dapat kang manalo ng unang lugar sa walang hangganan na pagraranggo. Tiyak na gagawa kami ng isang pangalan para sa ating sarili sa mga resulta na ito." Tumugon si James, "Hindi ko pinaplano na lumahok sa kompetisyon para sa walang hanggan na pagraranggo. Gusto kong ipasok ang kompetisyon para sa ranggo ng kaguluhan." Court Awe, Yardos ay hindi nagsalita.
Nalaman niya ang lakas ni James at tiwala na mailagay muna niya sa walang hangganang ranggo. Gayunpaman, ang ranggo ng kaguluhan ay isang mas mapaghamong laban. Nagulat siya na nais ni James na makipagkompetensya para sa isang lugar sa ranggo ng kaguluhan. Tumingin si Yardos kay James, tumawa, at sinabing, hindi masama. Mayroon kang mga ambisyon. Gayunpaman, iniisip ko pa rin na dapat kang makipagkompetensya para sa walang hanggan na pagraranggo. Pagkaraan nito, maaari mong ipasok ang kompetisyon para sa pagranggo ng kaguluhan. Ang dalawang ranggo ay hiwalay pa rin. Sige. Malinaw na tumanggo si James. Iyon lang para sa ngayon. Dapat kang bumalik sa pahinga, pagkatapos ay maghintay na magsimula ang pagtitipon. Si Yardos ay kumalas sa kanyang kamay. Tumayo si James at umalis. Natuwa siyang dumaan sa sagradong scroll ng distrito ng Welkan. Kung maaari niyang linangin ang kapangyarihan ng Welkan, ang kanyang pagraranggo sa ranggo ng kaguluhan ay tiyak na mas mataas. Bagaman mas mababa sa 1,000 taon ang naiwan, madaling maglakbay si James sa ilog ng oras. Ang iba pang mga magsasaka ay natatakot na mahawahan ng karma kapag naglalakbay sa ilog ng oras, ngunit hindi siya. Bumalik si James sa kanyang tirahan at bumagsak kay Wayria, na dumating upang makita siya. Nasaan ka? Tumayo si Wayria sa labas ng kanyang pintuan gamit ang kanyang mga kamay na nakatiklop. Sagot ni James, dumating na si Yardos, kaya napunta ako sa kanya. Naglakad si Wayria at sinabing, nakikita ko. Dumating din ang pinuno ng sekta ng Thies. Nais niyang makita ka, kaya sumama ka sa akin. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4806. Ang pinuno ng sekta ng Thies ay nais na makita ako. Ang pinuno ng sekta ng Thies ay naglagay ng pangalawa sa nakaraang ranggo ng kaguluhan. Bagaman mas mababa siya sa ranggo kaysa sa pinuno ng Hazif District, si Lucius, hindi siya mawawala sa isang tunggalian sa buhay. Nagtataka si James at nagtaka kung bakit nais na makita siya ng pinuno ng sekta ng Thies dahil hindi pa sila nagkakilala. Tumanggo si Wayria at sinabi, oo, sumama ka sa akin. Matapos ang isang maikling pag-aalangan, sinundan ni James si Wayria. Siya ay pinangunahan sa isang espiritual na bundok sa sekta ng Hazif. Ang kapaligiran ay may masaganang enerhiya ng espiritual na Empyrean at mahiwagang prutas. Sa itaas ng bundok ay isang manor. Umupo si Aman sa loob ng sala ng manor. Sa harap niya ay isang talahanayan ng bato na may kakaibang chessboard ng langit at lupa. Dinala ni James, Ginoo. Lumakad si Wayria sa sala kasama si James. Tiningnan ni James ang pinuno ng Thies District. Ang pinuno ng distrito ng Thies ay medyo bata. Siya ay may isang ordinaryong hitsura ngunit naglabas ng isang napakamapang-api na aura. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, isang karangalan na makilala ka, Ginoo. Ako si James Caden. Ang pinuno ng distrito ng Thies ay nakatitig sa chessboard ng pensibo. Nang marinig ang tinig ni James, itinaas niya ang kanyang ulo. Tinuro niya ang upuan ng bato sa tapat niya at sinabing, umupo. Sinulyapan ni James si Wayria. Malumanay na itinulak siya ni Wayria at mamulong, gawin mo lang ang sinabi niya. Umupo si James, at isang malakas na enerhiya ang lumitaw mula sa upuan. Ang chessboard sa talahanayan ng bato ay biglang naglabas ng isang kakaibang light ray at envelope gems. Ang tanawin sa harap ni James ay nagbago. Pumasok siya sa isang kakaibang mundo at nakatayo sa isang pader ng lungsod. Nakita niya ang hindi mabilang na mga sundalo sa mga kabayo na nakaraan sa kanya. Ang mga sundalo ay halos napapalibutan ng buong lungsod. Ang mga chants ng mga sundalo ay sumigaw, na ginagawang hindi mapakali. Sa isang sulyap, alam ni James ang lahat sa paligid niya ay isang ilusyon, at ito ay isang laro ng chess. Siya ay hinayla sa ilusyon at naging isa sa mga piraso ng chess ng pinuno. Nakakatawa, nag-isip si James, bakit binabago ako ng pinuno ng distrito ng Thies sa isang chess piraso? Sinubukan niyang iwanan ang chessboard ng langit at lupa. Gayunpaman, hindi siya makatakas kahit na matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Ano ang dapat kong gawin? Nag-isip si James. TF gusto mong umalis, dapat mong masira ang chessboard ng langit at lupa. Ang boses ng master ng dugo ng ninuno ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Di kailangang masira ito.
Sumimangot si James. Pinatawag niya ang kanyang mahabang taybak at sumugod sa labas ng lungsod. Gayunpaman, agad siyang napapaligiran ng isang hukbo. Ang mga sundalo ay malakas at may lakas na naaayon sa kanya. Hindi siya nagtagal bago siya nasugatan at pinilit na umatras sa lungsod. Pansamantalang ligtas siya pagkatapos bumalik sa lungsod. Maraming mga sundalo ang nakapaligid pa rin sa lungsod, at imposible para sa kanya na umalis sa chessboard ng langit at lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4807. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang may ideya si James. Binago niya ang lahat sa paligid niya sa mga panuntunan sa inskripsyon, kabilang ang lungsod at sundalo. Ang mga komplikadong inscription ay unti-unting na-convert sa kanilang pinakasimpleng form. Tumayo si James, inunat ang kanyang kamay, at tinapik ang hangin. Agad na gumuho ang mga inscription, at bumalik siya sa katotohanan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo pa rin sa upuan ng bato. Crack! Nang mabawi niya ang kamalayan, ang chessboard sa talahanayan ng bato ay nabasag. Ang pinuno ng distrito ng Thies ay nagdusa ng isang backlash, at ang kanyang katawan ay kumatok, halos nahulog sa sahig. Si Cedres Caballero, pinuno ng distrito ng Thies, ay nakaupo ng patayo at pumalakpak. Tiningnan niya si James at hinahangaan na sinabi, "Kahanga-hanga. Nagtataka ako kung bakit hindi kita makita sa pamamagitan mo at kung bakit hindi kita ganap na isama sa aking chessboard. Kaya tila ikaw ay isang manlalaro at hindi isang piraso ng chess. Ano ang pinagsasabi mo?" Si James ay sumimangot ng bahagya, nalilito sa kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Cedres. Inabot niya ang kanyang kamay at sinabing, "Narinig kong mayroon kang isang maalamat na taybak. Hayaan akong tumingin." Alam ni James na si Cedres ay nangangahulugang ang salitang kaguluhan. Tinawag niya ito agad at ibinigay ito. Bagaman nag-aatubili, hindi niya nais na maging kainahinala si Cedres. Kaya, alam niya na mas mahusay na hayaan siyang magkaroon ng isang hitsura sa halip na magpakita ng pag-aalangan. Ang Chaos Sword ay naglabas ng isang nakasisindak na aura at napahiya, sinusubukan na makatakas sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, pilit na pinigilan ni Cedres ang Chaos Sword sa kanyang kapangyarihan. Matapos matitigan ito sandali, ibinigay niya ang Chaos Sword pabalik kay James. Tiningnan ni Cedres si James at sinabing, "Ito ay isang mabuting taybak na may pambihirang pinagmulan. Kung ang salita tungkol dito ay kumalat, tiyak na magiging sanhi ito ng kaguluhan." TS na. Nagpanggap si James na magulat. Nagpatuloy si Cedres, na nagsasabing, "Kinikilala ka ng taybak bilang Panginoon nito. Dapat ay nilinang mo ang isang diskarte sa taybak na katugma dito, di ba?" Malinaw na tumanggaw si James. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Cedres, "Interesado ako sa iyong taybak, ngunit higit pa sa iyong diskarte sa taybak. Hindi ko gusto ang iyong taybak, ngunit nais kong magkaroon ng pamamaraan na iyong linangin. Kung sumasang-ayon ka na ipasa ito sa akin, bukas ako sa pag-aalok sa iyo ng isang pantay na halaga kapalit." Si Cedres ay napunta sa distrito ng Chaos bago at alam kung paano nakakatakot ang siyam na tinig ng kaguluhan. Pagkatapos nito, pinatay ng Chaos Master si Zuri, isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan sa Quasi, kasama ang kanyang langit na tumusok sa sword art sa kabila ng pagiging nasa ibang distrito. Inasahan din ni Cedres ang isang clone ng kanyang sa distrito ng kaguluhan. Sa makatuwid, alam niya na ang Chaos Master ay nasa ranggo lamang ng Kailam. Namangha siya sa kasanayan sa pirma ng Chaos Master. Noong nakaraan, ipinadala niya si Weyria sa kaharian ng Yala upang hanapin ang katawan ni Zuri. Nais niyang pag-aralan ang matagal na enerhiya ng taybak ng siyam na tinig ng kaguluhan sa kanyang katawan. Tungkol doon, bahagyang nag-atubili si James. Nakipag-ugnay si Weyria, na nagsasabing, "Nasaksihan ko na ang iyong diskarte sa taybak. Bagaman malakas ito, ang aming sekta ay mayroon ding maraming mga diskarte sa taybak. Kung ipapasa mo ito sa aking guro, gagantimpalaan ka namin. Sa pamamagitan ng paraan, hindi ka laging interesado sa sagradong scroll ng Thies District." Nagpapasalamat si James matapos na maipalaki ni Weyria ang sagradong scroll. Hindi niya nais na ipasa ang siyam na tinig ng kaguluhan sa isang kaaway.
Nag-aalala si James na si Cedrus ay lubusang pag-aralan ang siyam na tinig ng kaguluhan at hindi na natatakot sa kaguluhan ng distrito. Gayunpaman, magiging kapaki-pakinabang kung makukuha niya ang sagradong scroll ng Theus District. Tumingin si James kay Cedrus at tinanong, maaari mo bang ipahiram sa akin ang sagradong scroll ng distrito ng Theus ng distrito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4808. Ay naisip pa niya tungkol sa pagtatanong kay Waelia na ipakita ito sa kanya. Ngayon na ang pagkakataon ay nasa harap niya, ayaw niyang makaligtaan ito. Oo naman, pumayag si Cedrus nang walang pag-aalangan. Ang kanilang sagradong scroll ay napaka-misteryoso, at ang mga inskripsyon sa loob nito ay maraming pagbabago. Matagal niya itong pinag-aralan ngunit maaari lamang maunawaan ang mga pangunahing kaalaman. Hindi niya matagumpay na nilinang ang kapangyarihan ng Theus. Sa kabila nito, ginamit niya ang sagradong scroll upang lumikha ng iba pang mga supernatural na kapangyarihan. Noong nakaraan, ipinagpalit niya ang mga sagradong scroll kasama ang iba pang mga pinuno ng distrito dati. Matapos basahin ang lahat ng siyam na sagradong scroll at pagsasama-sama ng mga ito, hindi pa rin niya ito maiintindihan. Sa makatuwid, si Cedrus ay tiwala na si James ay hindi maaaring malaman ang anumang bagay mula sa sagradong scroll. Sulit ang kalakalan. Ang isang sinag ng ilaw ay lumitaw sa palad ni Cedrus at dahan-daang material sa isang scroll. Ibinigay niya ito kay James at sinabing, maaari mo itong ibalik sa akin pagkatapos ng pagtitipon ng Hazif. Masaya si James. Gayunpaman, hindi niya ito hinayaan na ipakita sa kanyang mukha. Inilayo niya ang sagradong scroll at nagtanong ng nakangiting, kailan mo nais malaman ang diskarte sa Taybak na nakuha ko mula sa bundok ng Taybak? Sumagot si Cedrus, ngayon. Sige, tumango si James. Pagkatapos, pinagsama niya ang isang libro na nagre-record ng paraan ng paglilinang ng siyam na tinig ng kaguluhan. Si James ay hindi gumamit ng teksto mula sa mga tadhana ngunit sa halip ay naitala ang lahat na may mga ordinaryong inskripsyon. Ibinigay niya ang libro kay Cedrus. Binuksan ni Cedrus ang libro at tiningnan ang mga nilalaman. Matapos basahin ito, dumating siya sa isang malaking pagsasakatuparan. Bulalas niya, kaya't paano ito? Tiningnan niya si James at sinabi, kahit na ang diskarte sa Taybak ay malalim, hindi dapat mahirap para sa akin na malaman ito. Hindi ko kakailanganin ang iyong patnubay. Sinadya ni James na ginamit ang mga ordinaryong inskripsyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng gabay sa mga Cedrus sa paglilinang ng siyam na tinig ng kaguluhan. Tumayo siya, hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabing, sa kasong iyon, aalis ako. Matapos magbid ng palm, lumingon si James at umalis. Si Waelia ay nanatili kay Cedrus. Matapos umalis si James, tinanong ni Waelia, ang pamamaraan ba ng Taybak ay kapaki-pakinabang sa iyo, Ginoo? Tumugon si Cedrus, hiniling ko sa iyo na hanapin ang katawan ni Yala dahil nais kong pag-aralan ang natitirang enerhiya ng Taybak sa loob niya. Ang diskarte sa Taybak ni James ay bumubuo ng uri ng enerhiya ng Taybak. Ano? Nagulat si Waelia. Kung gayon, hindi ba ang diskarte sa Taybak mula sa distrito ng Chaos? Ibig bang sabihin ni James ay mula sa Chaos District? Nagdilim ang mukha ni Cedrus. Umiling-iling siya at sinabing, marahil hindi. Ang distrito ng kaguluhan ay nasil na. Hindi kami makapasok, ngunit hindi rin nila maiiwan. Nakarating na ako sa Swordmount dati. Ang aklat na ibinigay niya sa akin ay naglalaman ng parehong pamamaraan. Gayunpaman, ang mga inskripsyon ay malalim at mahirap maunawaan. Pinag-aralan ko sila ng ilang sandali ngunit hindi ko ito maisip. Hindi ako sigurado kung paano niya pinamamahalaan ang mga ito. Si Cedrus ay nadama na medyo nag-aalala matapos na isipin kung paano nilinang ni James ang siyam na tinig ng kaguluhan mula sa Swordmount. Nagbulong siya, marahil ay maaaring maunawaan niya ang mga sagradong scroll. Lumingon siya kay Waelia at tinanong, matagal na kang kasama niya, di ba? Nabasa ba niya ang mga sagradong scroll? Umiling-iling si Waelia at sinabing, paano ko malalaman? Hindi ko kailanman sinabi sa akin tungkol dito. Gayunpaman, nakakita siya ng ilang sagradong scroll mula sa iba pang mga distrito. Bukod dito, nilinang niya ang ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Hindi ako sigurado kung natutunan niya ang mga ito mula sa mga sagradong scroll.
Wala ring sagot si Weylia. Tuwing tinanong niya si James tungkol dito, lagi niya itong eyebrush. Gayunpaman, natitiyak kong nabasa niya ang sagradong scroll ng Verde Academy at nilinang ang kapangyarihan ng Verde. Narinig ko mula sa Lothar na ang tagapagtatag lamang ng Verde Academy ang nagtanim ng kapangyarihan ng Verde. Bukod sa kanya, walang ibang nagtagumpay. Kaya sa palagay mo ay nilinang niya ang kapangyarihan ng Verde? Tanong ni Cedrus. Tumango si Weylia. Bagaman hindi pa ipinaliwanag ni James ang kanyang sarili, matagal na siyang kasama niya at napansin ang bawat galaw niya. Pinaghihinalaan niya ang kapangyarihan na nilinang ni James ay mula sa mga sagradong scroll. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4809. Pagkatapos ng ilang sandali, iniwasan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, tinanggal ka. Kailangan kong pag-aralan ng lubusan ang diskarte sa table." Tumalikod si Weylia at umalis. Samantala, iniwan ni James ang sekta ng Hazif. Pagkatapos, lumabas siya sa universo ng Hazif. Nagpunta si James sa Endlos na walang bisa at isinaaktibo ang kapangyarihan ng kanyang landas sa oras. Nagpakita siya sa ilog ng oras at nagpunta sa isang punto sa nakaraan. Plano niyang linangin at maghanda para sa pagtitipon ng Hazif. Nililinang na niya ang kapangyarihan ng kaguluhan, kapangyarihan ng Verde, walang hanggang kapangyarihan, at kapangyarihan ng Capron. Ngayon na nakuha niya ang Theus District at sagradong scroll ng distrito ng Welkan, nagagawa ng 6 na kapangyarihan. Mayroon lamang siyang 4 pang sagradong scroll upang mangolekta. Gayunpaman, alam ni James na ang mga sagradong scroll ay pambihirang pag-iral. Ang lakas na birth mula sa pagsasama ng 2 kapangyarihan sa 10 beses na mga realms na transcendent na si Sutra ay pambihira na. Hindi niya maisip kung gaano kakilakilabot ang puwersa na nilikha ng fusing 6 na kapangyarihan. Nagbulong si James, "Nagtataka ako kung makikipaglaban ako sa isang powerhouse sa ranggo ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsasama ng 6 na kapangyarihang ito." Dahan-dahan siyang lumubog sa ilog ng oras. Makalipas ang ilang sandali, lumukso siya mula rito at lumitaw pabalik sa Endlos na walang bisa. Sa sandaling umalis siya sa ilog ng oras, pinalilibutan siya ng karma power at sinubukan siyang ibalik sa hinaharap. Gayunpaman, si James ay malakas at bihasa sa landas ng karma. Kaya, pinamamahalaang niyang sugpuin ang kapangyarihan ng karma. Hindi nakakagulat na ang mga powerhouse ay hindi maglakas loob na maglakbay sa ilog ng oras. Ang lakas ng karma na nakakaakit ay napakalakas. Naiintindihan kung bakit nais nilang iwasan ito. Matapos pigilan ni James ang lakas ng karma, huminga siya ng malalim. Naglakbay siya ng 10 panahon pabalik sa nakaraan. Nag-set up si James ng isang paghihiwalay at pagbuo ng oras sa paligid niya. Matapos siyang maghanda, kinuha niya ang mga sagradong scroll at sinuri ang mga ito. Pagkatapos, gumugol siya ng maraming taon na nakatuon sa paglilinang ng kanyang pagbuo ng oras. Kasabay nito, patuloy niyang pinabuting ang kanyang base sa paglilinang. Hindi mabilang na taon ang lumipas sa isang flash. Matagumpay na nilinang ni James ang kapangyarihan ng Theus Power at Welkan. Sa 10 kapangyarihan, mayroon na siyang 6. Ang kanyang ranggo ng paglilinang ay napabuti din sa huli na yugto ng ranggo ng Kailam Acme. Matapos siyang magawa, nagkalat siya ng pagbuo ng oras. Naramdaman niya ang kanyang paligid at natagpuan na hindi gaanong oras ang lumipas. Inunat niya ang kanyang katawan at may kalmadong ekspresyon. Ngayon na nilinang ko ang 6 sa mga sagradong kapangyarihan ng scroll, dapat kong kumuha ng isang powerhouse sa ranggo ng Chaos, di ba? Hindi rin sigurado si James. Hindi pa siya nakipaglaban sa isang powerhouse sa ranggo ng Chaos, kaya hindi pa niya naranasan ang kanilang lakas. Gayunpaman, malapit na siyang malaman sa lalong madaling panahon. Gagawa siya ng isang pangalan para sa kanyang sarili sa Hazif Gathering. Kung si Yardos ay maaaring manalo muna sa lugar, tiwala si James na maaari rin niyang gawin ito sa nangungunang 10. Ito ay magiging kapaki-pakinabang sa Korte ng Langit kung ang 2 miyembro ay nireranggo sa nangungunang 10 sa ranggo ng kaguluhan. Umungol si James, malapit nang magsimula ang panahon ko. Inaktibo niya ang kapangyarihan ng landas ng oras at pumasok sa ilog ng oras, bumalik sa hinaharap. Kabanata 4810.
Si James ay naanod sa ilog ng panahon at hindi nagtagal ay nakarating siya sa pinanggalingan niya. Tumalon siya at lumitaw sa endless void sa labas ng Hazif Universe. Sa sandaling umalis siya sa ilog ng panahon, ang karma power na pinipigilan niya ay agad na kumalat. Bagamat nawala ang karma power, kinaagnasan na nito ang kanyang katawan. Siya ay nagkaroon ng ilang mga panloob na pinsala. Mas masahol pa, nahawahan ng ilang karma power ang kanyang mga buto, laman, at dugo. Tumayo si James sa endless void. Matapos maramdaman ang kalagayan ng kanyang katawan, mabilis niyang hinikayat ang kanyang kapangyarihan na pinuhin ang karmahang kapangyarihan. Ang proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Matapos makuha ang karma power, bumalik si James sa Hazif sect. Wala pang 100 taon bago ang Hazif Gathering. Ang mga makapangyarihang magsasaka mula sa lahat ng 9 na distrito ng Endlos ay nagtipon sa loob ng Hazif sect, naghihintay na magsimula ang kaganapan. Ang lahat ay sabik na makipagkompetensya para sa isang pwesto sa 2 ranggo. Lumipas ang oras araw-araw. Sa wakas ay dumating na ang araw para sa Hazif Gathering. Lumitaw ang ilang parang multo na upuan sa kalangitan sa buong Hazif sect. Ang mga upuan ay nakakalat sa mga lokasyon kung saan naninirahan ang mga kalahok. Ang bawat isa na nananatili sa Hazif sect ay binigyan ng nakatalagang upuan. Welcome sa Hazif sect, mga kapwa ko magsasaka. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa buong Hazif sect. Mangyaring umupo sa iyong mga upuan. Lumipad sa langit ang mga magsasaka at umupo sa kani-kanilang upuan. Sa isang maikling sandali, ang kalangitan ay puno ng mga magsasaka. Isang gintong upuan ang lumitaw sa itaas ng gitnang bundok ng Hazif sect. Umupo ang isang medyo may edad na lalaki na mukhang nasa edad 40. Nakasuot siya ng gininto ang balabal at may kalmado at kumpiyansang ngiti. Ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Hazif District, si Lucius, ang numero 1 powerhouse ng 9 District ng Endlos. Siya ang nag-ambush sa pinuno ng Chaos District at naging dahilan upang siya at ang Chaos District ay magtago. Pinagmasdan niya ang paligid at sinabing, magsisimula ang Hazif Gathering gaya ng naka-schedule. Sa mga nakalipas na taon, maraming powerhouse ang tumaas sa 9 District ng Endlos. Hindi mabilang na mga cultivator ang nakapasok sa Kylum Boundless rank, at ang ilan ay nakapasok din sa Quasi-Chaos rank gayon din sa Chaos rank. Inaasahan kong makita kung sino ang makapasok sa Boundless and Chaos rankang. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, nagpatuloy siya, na nagsasabing, ang kompetisyon para sa walang hanggan na pagraranggo ay magaganap muna, pagkatapos lamang magsisimula ang kompetisyon para sa Chaos rankang. Alam kong maraming cultivator sa Boundless rank ang nakatutok sa pag-abot sa limitasyon ng cultivation at strength. Sa makatuwid, marami ang hindi interesadong makipagkompetensya. Para makahikayat ng mas maraming kalahok, nagpa siya akong kumuha ng ilang mga kayamanan bilang mga gantimpala. Ang kanyang mga salita ay agad na nakaintriga sa maraming magsasaka. Si Lucius ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa 9er District ng Endlos at sinakop ang Mount Hazif, ang core ng 9 District. Siya ay nanatili sa numero 1 pwesto sa mahabang panahon at nakakalap ng maraming kayamanan. Napatitig ang lahat kay Lucius, curious kung ano ang ibibigay niyang reward. Ang nangungunang 10 sa Boundless rankang ay papayag ang makapasok sa banal na lugar ng Mount Hazif upang magtanim. Nagulat ang mga tao, at agad na nag-alab ang kanilang pagsinta, novel drama. Paliwanag ni Lucius, tulad ng alam na ng lahat, ang banal na lugar ng Mount Hazif ay may mga inscripsyong sigil na naiwan pagkatapos ng ebolusyon ng Heavenly Path. Sigurado akong pangarap ng bawat magsasaka na makita sila. Kung tutuusin, kung sino man ang makakaintindi kahit kaunti nito ay maaaring makapasok sa Quasi-Chaos rank o maging sa Chaos rank. Ito ay lubos na nagpapataas ng pagkakataon ng isang tao na maging isang walang katulad na powerhouse ng 9 districts.